So ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ang nakakagulat na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung papaano niya napasunod mga sangkay ang isang bansa sa isang malaking desisyon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay. Sabi ko nga, itong matinding ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang namang pati ako nagulat mga sangkay sa matinding naging aksyon ng Pangulo. Sobrang nakakagulat to dahil pagkatapos mag-usap mga sangkay ng isang leader ng isang bansa, agad may action na. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Road to 2 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, nako, ano pang hinihintay mo, brother? I-click nyo na po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga. Ngayon ay naibalita na nasa Pilipinas na nga po itong si Tevis, dati pong congressman, na may kinakaharap po ngayon ng patong-patong na mga reklamo sa kanya o kaso sa pagpapatumba, no? Sa dating opisyal mga sangkay. Ngayon, ito po siya ay nagtago. Siguro naman, alam po nating lahat na nagtago po ito siya mga sangkay sa isang bansa. Nahirapan po muna sa una na maibalik ito dito sa Pilipinas. At masakote talaga. Pero ito ang nangyari. Ito, nagbigay nga po ng komentary dito, mga sangkay, ang isa sa mga vlogger. Sabi dito, after tensions, Philippines reaffirms support for Timor-Leste's ASEAN bid. After nito, mga sangkay, ito na, sabi nga po, I can't help but think the timing wasn't random. The Philippines threw support behind Timor-Leste's ASEAN bid. And not long after, Tevis was arrested. Just months ago, we were criticizing them for shielding a fugitive. Now, it's all handshakes and smiles. Kita nyo mga sangkay? Sabi po niya dito, ganyan daw po ang diplomacy. Yan daw po ang kinahihinatnan ng diplomacy. Less about statements, more about silent deals. So wala tayong kamalay-malay. Ito na, mga sangkay. Tevis is finally in custody. And Timor-Leste inches closer to ASEAN. Ngayon, mga sangkay, sa tingin nyo ba, nangyari lamang po ito na parang hindi sinasadya? O mayroon po dito mga sangkay pag-uusap na matino? Kasi makikita nyo, nung una binabatikos po yung bansang ito. Pero ngayon mga sangkay, makikita po natin ang Pangulo ay nakikipag-usap. Then after niyan mga sangkay, ilang ano lang ilang minuto, ilang oras lamang ang nakalipas. Boom! Bigla pong nasa kote itong si Tevis doon po sa Timor-Leste. Ngayon, ano ang nangyari? Bakit nga ba nasa kote itong taong ito mga sangkay? Meron bang pag-uutos ang presidente natin? Kasi sabi nila, 'di ba? Sabi nila, weak leader ang ating Pangulo. Sabi nila, wala daw alam ang ating Pangulo. Pero, eto na lang, hindi ko nababanggitin yung iba. Kung weak leader ang ating presidente, bakit po niya nagawa ito? Na mapasunod ang isang bansa. Kasi, sa tingin ko mga sangkay, mayroon po talaga siyang magic na ginawa dito Kasi matigas itong bansang to Talagang, itong Timor-Leste, ayaw po talaga nila makinig sa Pilipinas. Pero nung nakausap na po ni Pangulong Bongbong Marcos, bigla pong boom! Eto na. Ang balita na lumabas ay eto na po kaagad. Makalipas ang halos 2 taong pagtatago,
Pauwi na rin sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves. Patong-patong na reklamong may kaugnayan sa pagpatay at terorismo ang kanyang haharapin. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay, nasa frontline ng balita yan si Gary De Leon. Gary, anong update dyan? Dumating na ba dyan si Teves? Ilang minuto mula ngayon ay parating na yung aeroplano sinasakyan ni Congressman Arnie Teves. Ito yung mula na i-turnover ng Timor-Leste sa Pilipinas ang kongresista. Nakaposas at may kadena sa paa si Congressman Arnie Teves. Grabe. May kadena. May posas tapos may kadena pa. Kaya pala mga sangkay, ito yung reklamo eh. Ito, pakinggan po natin. Ito yung reklamo mga sangkay ni Attorney Topacio. Itong lawyer na ito ay isa pong DDS na siyang tumatayong abogado din po nung pagpapatanggal kay Vico Soto bilang kandidato ng Pasig. Ngayon, ito yung sinabi niya. Nagreklamo po siya dito. Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po. Madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing. Bakit daw ginaganon ang kanyang anak? Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Kanina manakils pati pa na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon. Sinisisi niya po dito yung administration ni PBBM. Laban sa mga Teves at hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Attorney Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo may ginawa rin yun Di ba? Mga sangkay, so DDS po talaga. Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap. Na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon. Dinamay na. Hindi naman yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito yung kung ano ang ginawa niya sa isang politiko. Di umano Kasi yung pamilya mismo, mga sangkay, ng politikong yun, naalala niyo mga sangkay, yung binakbakan, pinasok po yung compound na yun, tapos mga di kalibre yung dala, tapos lahat ng naroon, binakbakan. Na akala mo mga sangkay, hindi po mga tao. So ngayon, yung pamilya ng politikong yon, walang ibang tinutukoy kundi yung mga Tevis. So hindi yung topic dito kung ano yung approval ratings ng presidente. Ang pinag-uusapan dito, ano ang nangyari? Ano ang kanyang ginawa? 'Di ba? Na dapat sagutin mga sangkay sa korte. Ngayon, ito yung balita ng ating presidente. Mga sangkay, nagsalita na po kasi siya dito Former Representative Arnie Teves is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur. That Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. Grabe, no? Nakausap niya lang yung mataas na leader ng Timor-Leste. Tapos eto na mga sangkay. 'Di ba? Nakakagulat lang. Paano nagawa ni BBM to? Ano ba? Mayroon ba siyang kababalaghang ginawa dito kung bakit napapayag niya itong mataas na leader ng gobyerno ng bansang ito para po talagang masakote at dalhin na dito ng ganong kabilis? Si Tevis, iba po talaga yung ni BBM ngayon Iba po talaga yung karakas o angas niya sa international. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. Ayan na
Nagsalita na po mismo ang presidente natin. Nangyari ito dahil nga po umaksyon na ang presidente at prime minister ng Timor-Leste. So yun ang nangyari. So mayroong ginawa talaga dito si BBM para po talagang mangyari itong mga sangkay. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Degamo. Yun, former governor pala, itong Degamo. Yun po, isearch nyo sa Google, makikita nyo po kaagad. Talagang hindi nyo kakayanin ang nangyari mga sangkay. Kitang-kita po sa CCTV. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Alam niyo, hindi ko nga maintindihan, bakit ang ibang mga sangkay kinakampihan pa po? Bakit hindi nila hayaan yung hustisya ay gumulong? Pambira. Kung makikita, balikan nyo lang yung video. Ayoko lang ipakita dito sa YouTube ngayon kasi baka magka-violation po tayo. Pero babalikan nyo yung video. Doon nyo marirealize sa pambihira. So, dapat matingnan talaga kung anong totoo. Ano po ang inyong opinion, guys? Tingin nyo ba may ginawang, ano ang ginawa ni BBM dito para mapabalik, mapasunod ang gobyerno ng Timor-Leste? I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon din sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.